Hello guys, this is my first time na gumawa ng ganitong klaseng video kasi meron nag-message sa akin na nagtatanong kung paano nga ba ang tamang paraan ng pagsulat ng RRL or Review of Related Literature at kung meron ba kung pwedeng maibigay na tips sa paggawa nito. So before I start, disclaimer muna tayo. Yung ibabahagi ko sa inyong writing tips sa RRL ay applicable lamang sa school kung saan ako nag-aaral. Alam natin na yung bawat university, bawat school ay mayroong kanya-kanyang specific format kung paano binubuo yung kanilang RRL. Okay, let's start. So yung RRL ay binubuo ng tatlong mahalagang subsections o bahagi. So ito ay una, yung tinatawag nating research literature, pangalawa, research studies, at yung pangatlo, yung synthesis. So iisa-isahin natin yung tatlong to. So, sa binigay kong halimbawang title sa inyo, mahalaga na ma-identify natin yung mahalagang component ng title. So, based dito sa binigay kong halimbawa, yung mahalagang components nito ay yung dependent at independent variable. Yung dependent variable dito ay yung academic performance at yung independent variable naman ay yung teacher's feedback. So, sa paggawa ng research literature, unahin natin yung first topic, which is the teacher's feedback. So, ano ba yung laman dapat ng teacher's feedback? Una, yung tungkol sa definition ng teacher's feedback. Pangalawa, kung mayroon kang subcomponents tungkol dito, ilagay mo din doon sa teacher's feedback. Sa halimbawa, teacher's feedback in terms of corrective feedback, teacher's feedback in terms of evaluative feedback, at kung ano pa. Okay, ang second topic naman natin for research literature ay yung academic performance. So, lahat ng literature about academic performance of students in English, lahat yon ilagay mo sa research literature. At mas maganda din kung mayroon kang ilalagay na variables tulad ng sex. Halimbawa, academic performance in terms of sex, academic performance in terms of grade level, at kung ano pang variable na ginamit niyo sa study. The second part naman ng RRL, yung tinatawag nating research studies. Magkaiba po yung tinatawag nating research literature sa research studies. Pag sinabi natin research literature, various information from different authors yung nakalagay doon. Pero pag sinabi naman natin research literature o research studies pala, pag sinabi natin research studies, meron kang pino-point out or meron kang ini-highlight na study na inilakip mo sa review of related literature. Okay, sa pagbuo ng related studies, dito na natin pinagsasama yung tinatawag nating dependent and independent variable kanina. Dapat makita sa related studies mo yung mga studies na related din sa teacher's feedback and academic performance of students. So more or less yung ginagamit na related studies dito ay 5 to 10 studies lang. At kadalasan yung ginagamit para sa related studies ay yung abstract mismo ng isang particular na study. So, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong kopyahin lahat ng content ng abstract. Pick only the most important part. Halimbawa nito, yung kanyang title, kung sino, yung kanyang title, at ang kanyang objectives, yung methodology niya, at yung key findings. And of course, do not forget to mention the author. Last part ng tinatawag nating RRL, yung tinatawag nating synthesis. Pag sinabi natin synthesis, ito yung summary ng content ng RRL from related literature hanggang doon sa related research studies. So, ilagay mo yung summary and most importantly, ipinapakita sa synthesis kung ano ba yung mga similarities and differences ng current study mo sa mga studies na hinighlight mo o yung inilakip mo sa study mo o sa review of related literature. Okay, so that's all. I hope na meron kayong natutunan sa short video ito. And kung meron man kayong katanungan o meron kayong suggestions, you are free to comment down below. No? Para nang sa gayon ay mas mapa-improve ko pa yung knowledge ko sa tinatawag nating review of related literature. So, thank you and I hope na meron kayong natutunan.